Praise the Lord, by God's grace, uploaded na nga po yung ating FB Live dated October 6, 2023. Guys, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please consider subscribing, like, share, and comment po. Nag-upload po ako ng mga videos, mga katotohanan po mula po sa Panginoon, at saka mga videos galing po sa PMCC Port Watch, mga music galing po sa PMCC Port Watch, and mga daily vlogs ko po ng simultaneous FB and YouTube live, dahil nga po sa tayo po ay by God's grace na naatasan po ng Panginoon magdala po ng kanyang mga salita. Salamat po and happy watching. God bless us all. His strength is perfect when all strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Wasting His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Good morning guys! Musta na po kayo? Ayan, biyaya ng Panginoon nakapag-live ulit tayo. So, tayo ay nanggaling po sa DFA. Ayan, okay. So, praise the Lord na nakapag-apply na po tayo ng passport uli. Kasi nga, expired passport ko. So, nag-apply ako ng bago. And, masasabi ko lang talaga, alam mo yung plano ng Diyos, talagang sunod ka lang yung Holy Spirit, sundan mo lang kung saan ka ginaguide. Kasi ilang beses, bakit po ba muna ako nag-apply ng una nga syempre, yung passport ko ay expired na, at saka, yung major reason talaga, wala akong ID talaga na matino, sa ngayon na sabi ko nga 2 beses na akong bumagsak sa pinag-applyan ko. Online guys online po, nililinaw ko lang. 2 beses na ako bumagsak dahil nga wala akong ID na, 'di ba kasi ang passport, driver's license, yan talaga yung parang ang primary ID na hinahanap sa atin pag tayo ay kunyari, yan sa trabaho. Pag meron tayong, siguro pag travel na rin, mga ganyan, o kaya sa mga international na mga, yung mga, tawag dito, international company, ganyan, at saka yung, siguro madagdag ko ito sa cryptocurrency po, kasi ako ay nagkikripto talaga. So, meron pa akong mga kalimitan sa mga cryptocurrency, syempre international po. Kalimitan dyan KYC. So, ayan, may mga pa tayo na hindi pa tayo naka-KYC po. At kaya, yun nga, praise be to God, kasi po tayo ay, ayan, pinagtagumpay po ng Panginoon na makapag-apply na po ng passport ngayon. Syempre, inano ko na yun kasi online appointment ka. So, yun po. Ilang beses ako nag-attempt talaga mag-try na mag-apply ng passport. Dahil nga po sa ating kapansanan, sa yung nga pagiging stroke po, syempre humingi tayo ng karunungan sa Panginoon kasi hindi po tayo, 'di ba sabi ko nga yung Permax ko po ay hindi ako dire-diretso nakakagamit. Kaya gagaling ganyan. Pero talagang till now para may Permax pa po sa katawan ko dahil mararamdaman mo naman pag ikaw po ay may medyo malubang karamdaman o kaya siguro doon na lang tayo sa malubang karamdaman. Mararamdaman mo yung mga ginagamit mong Permax. Parang pa rin sa katawan mo, parang pa rin, nag-stay po. So yun yung nararamdaman ko honest, okay? So yun nga po, hindi tayo pinagtagumpay na makapag-apply siguro dahil nga yung baka, kasi nga dito sa Robinsons Calasiao, ilang beses ako yung di ba online,
tuwing, kasi nga ito lang, bibihira po dito sa Pangasinan ang yung mga temporary site na masasabi mo, hindi unlike sa Manila kasi marami talaga. Dahil nag-check ako sa Laguna, San Pedro, Laguna, yun specifically, dahil taga doon po ako. Wala ka naman talaga, pag makikita mo, empty po yung calendar. Talagang puro blanco. Anytime parang pwede ka na 1, 2, 3 buong calendar, pwede kang available. Pero dito sa Pangasinan, lagi kakapasok pa lang ng, hindi pa pumapasok yung buwan, ng yung current month o susunod na month, talagang totally black na. So, anong nangyayari sa akin is pag titingin ko, puno na siya, ganyan. Siguro ilang beses din yun na tinry ko, pero ang hirap po makapasok. So, finally, nung last time naman na, tawag dito, may nangyari din, hindi ko na kwento sa inyo po, na okay na sana, nasa climax na ako ng pag-apply, pero hindi na naman natuloy. At yun nga po, anong dapat pwede sana yung yung SSSID na napalitan na po ng ng apelyido, kaso mo na umuwi tayo sa Laguna, naman po, dahil nga busy yung mga tao doon, tsaka hindi pa naman tayo totally talaga nakakalakad na mabilis, yun po. So hindi rin tayo nakapunta sa SSS Binyang Laguna para po kunin yung ating yung bagong updated na SSID. So siguro pansin ko lang po siguro talagang ito yung passport talaga yung sa akin ng Panginoon na mai-apply ko. Hindi po natin alam plano ng Panginoon, guys. So yun lang po yung lagi po natin tandaan. Dahil ngayon po ang sabi ko nga simula ng itong appointment ko na to naging smooth itong last. And then, dapat nga kahapon, i-apply ko sana. Pero kasi nga, isa na lang yung slot. Kaya sabi ko, sabi ko, Friday na lang. Kasi kahapon pala is walang pasok mga bata, so makakasama ko sila. Kaya lang hindi ko nakuha yung slot ng Thursday, kaya Friday na lang. So yung asawa ko yung nakasama ko. And biyaya po ng Panginoon na, ayan, tagumpay po tayo, nakakuha na po tayo ng passport at releasing na nga lang po. At siguro guys, ma-share ko lang po sa inyo. Kudos po sa mga security guard. Pero syempre sa mga empleyado na rin. Pero number 1 kasi sa salubong sa'yo, mga security guard. Wala po akong masabi kasi nga, syempre tayo ay, wala pa tayong 2 years po dito sa Pilipinas. Tayo po talaga OFW. At pag ikukumpara po natin ang yung mga government po sa ibang bansa versus sa Pilipinas, masasabi natin na nag-upgrade na rin po. Okay, kumbaga yung government ng Pilipinas at saka yung syempre mga tao, inaayos na nila unti-unti na parang tayo ay hindi na mapag-iwanan po sa ibang bansa. So yun po nakakatuwa kasi po sobrang accommodated po tayo. Although may mga konting lapses po, pero hindi na natin yan hindi, nakakatuwa kasi po galing kami sa DFA ng Robinsons Calasiao at meron pong ito napansin ko sa pagpupunta po tayo ng mga government entity, yan po. Okay, tama ba yung sinabi ko, entity? Okay po. Pag mapupunta tayo, nakakatuwa, mapapansin ko yung survey. So, maganda po yung ganon kasi po, at least nagkakaroon po ng boses po yung mga tao. Although dapat yung mga tao naman na nakukuha na ng survey, dapat magipatas. 'Di ba? Hindi tayo galit ka sa government tapos 0, 0, 0 pro negative na lang ilalagay mo diyan. Dapat appreciate mo yung tinatrabaho nila, 'di ba? Yung ginagawa din nila dahil nagsusumikap din sila, hindi madali maging presidente or sumunod sa president, vice ganyan, at yung mga yung security guard o so walang perfecto po, okay? So ang ngayon nga sabi ko lang nakakatuwa po kasi nga yan may survey na para mailabas natin sa loobin natin ay yung pwede mo maisuggest sa pangangailangan ng kunyari SSS o kaya DFA, ba yung dito sa DFA ng Robinsons Calasiao
ano ba yung masasabi mo, 'di ba? Yung ma-feedback mo o kaya masasuggest mo. So ako, actually magaganda naman nilagay natin sa survey po. Isa lang ano natin, yung aircon. Okay, yung AC lang siguro na ang nilagay ko lang talaga doon na ayan na sinabi ko na po sa inyo. Ang nilagay ko lang additional AC kasi medyo mainit. Pero syempre ano natin yan, understandable na rin dahil nga syempre hindi naman po lahat ng kumbaga ano nga tayo sa pera ngayon, di ba, yung gobyerno. So, hindi natin ano na talagang yung lahat ng mga request mo mapapagbigyan. Pero nakakatuwa lang po talaga ako. Saludo po ako sa mga security guard. Simula sa labas ng Robinsons Calasiao, kasi ako nakapunta na rin sa SM Dagupan. Dalawa pala napuntahan natin na ano na mall po dito sa Pangasinan. Tama ba ako, kuya? Ayun po. At kudos talaga po sa mga security kasi eto na, dahil sa DFA nga ako nang galing, ano po, ay meron kasi doon sa questionnaire na kung alam nila yung ginagawa nila, ay talaga po wala akong masasabi na yung pag-accommodate. Hindi dahil ako ay PWD. Pero nakita ko talaga yung kanilang talagang pagmamahal sa kanilang trabaho or yung yung sincerity po, tsaka yung di ko maisip yung word, okay? Dedication. Yun po, sa kanilang mga trabaho po. Dahil, hindi ko sila nakita ko lang, di ba, ganyan, kung ano na bang, syempre habang nandun ka, kasi nakaupo lang po ako, nag-wheelchair ako, para mas mabilis, nakakatuwa, dahil lahat po sila talagang na-accommodate tayo, na, lalo na sa fingerprinting nga, kasi yung, di ba, yung hands natin, medyo ano pa talaga, grabe pagka, yung spasticity niya po, kaya biyaya po ng Panginoon na maayos po tayo nakatapos po. So yung 10 to 11 siguro na schedule ko, hindi ko natingnan yung oras, pero I guess nasunod naman po yun. So salamat po sa inyo, at saka nakakatuwa talaga yung unti-unti na pong sumusulong ang bansang Pilipinas. Yan. Salamat sa mga government official po natin na na talagang ginagawa po nila ang kanilang mga pinakamabuti po. Guys, igalang po natin, irespeto po natin ang mga government official. At yan po, nasa Bible din po. Hindi ko na alam yung verses po. Pero sana po, dinalaga po yan ng Panginoon.